Good morning, good morning, good morning. Another day, another explore. Explore. Samahan niyo ako ngayong araw na to sa ating another vlog. Yun, what's up, mga ka-rider? Another day, another solo ride. So, yun, nakapagsagot na tayo. At meron tayong pupuntahan ngayon. Isang magandang overlooking. Dito lang yan sa Tanay Rizal. So, ang pangalan ng pupunta natin is Taragulot. So, nakita ko isa sa TikTok at gusto kong mapuntahan and personal at masilip kung ano bang tinatagong ganda ng Taragulot. So, yun, bali 1 hour and 1 minute na lang ang ating biyahe. At binabaybay natin tong kahabaan ng Marcos Highway. So, medyo matraffic mga kalods. Okay lang yan, hindi naman tayo nagmamadali. Another day, another solo ride. So, solo na naman tayo mga ka-rider. So, pupunta natin yung Taragulot. Dahil nakakita ko dun sa TikTok. Mukhang maganda yung overlooking dun. So, gusto natin ma-experience yan. Lahat ng gusto natin puntahan ng mga gandang overlooking or mga gandang mga resorts. Pupuntahan natin yan. Kasama natin sa ating mga listahan. At unti-unti natin silang i-unlock, mga kabatch. Kaya samahan nyo ako sa aking paglalakbay at aking vlog. At huwag nyo makakalimutan nga palang i-like yung aking YouTube. Ang pangalan nyo po ay Riwen. Please subscribe and like. Mag-comment na rin kayo. Para naman mag-comment sa aking video dahil wala akong mag-comment. Ganun talaga pag bago. So sabi nga ni Windon, kahit wala pang nanonood sa video mo o walang sumusuporta sa'yo, post lang ng post. Kahit walang nanonood, tuloy lang tuloy. Huwag ka lang susuko. Sabi nga niya, lahat ng mga vlogger ay natutuwa sa walang views at walang follower. So, walang susuko. Tuloy-tuloy lang tayo mga kapat. At wala pa tayong gaanong viewer. Pakasambat ay nagsusupport din sa atin. Alright. So, sa Tipolo. Welcome to Tipolo. Nabaybay natin ngayon na kahabaan ng Marcos Highway. Papunta sa ating location. Alright. So, 28 kilometers pa. And 48 minutes. Malapit-lapit na yan mga kabatch. So, basta mamaya. Bangkas tayo. Balik tayo. Dito yung daan. Makanan pala tayo dito. This way to Gulog. Ayun, okay na. Diretso natin. This way to Gulog. Ito ka ba ha? Puntang Gulod? Yan po. Gulod po. Tara Gulod. Thank you. Dito pala. Dito pala ang daan.
So medyo nakakalito lang din ng computer. Dito lang yung araw niya. Parang ginagewang ako. Ang tanong kung hanggang saan yung motor natin. Nung nakita ko din sa vlog ni Idol J4, sa parking na lang isang lugar. So lalakarin na lang niya. Tulos lang talaga. Tapos, sunset. Nag-iiyan. Sunset. Habang ganda. Yun, isasabi ko, rough road na. Patay tayo dyan. Kaya ko ito uno. Kaya yan, syempre. Hindi gano'ng maulap. Grabe, taas, oh. Wait naman yung kabundukan. Oh. Yun nga lang, mga ka-batch, pag dumaan kayo dito, talagang rough road siya. So, kaya pa naman ng motor. Kahit anong klaseng motor, eh. Tandaan na yung takbo kailangan. Grabe, no? Time check is 1 PM. Talagang malubak siya. Ayun, mga habal. Mga habal-habal pala dito. Kapag wala kayong service, kakababa. Tapos, sa akin ng habal-habal. Tatanong natin mamaya kung magkano ang bayad sa habal-habal. Mula dun sa highway. Papunta din sa pinaparking ng motor. Alright. Imagine ko lang kung naulan. Siguro ang putik dito. Tama kaya itong pinupunta ko. Another experience. Another day. Hanapin natin yung pinaparking ng motor. Alam ko 100 yung bayad sa parking kapag day tour. Kapag naman mag-overnight kayo is 200 ang parking sa motor. Hindi ko lang alam kung magkano sa 4 wheels. Mamaya tatanong natin yun. Nature camp. Pwede pa na mag-camping dyan. Straight ahead to the moon. Campsite. Oh. Ang tarik. Paahon namin medyo makapalaban tayo mga paahon. Dahil bukod sa rough road na at malalaking bato, paahon pa siya. Ano to? Kampo. Straight ahead. Maraming site dito. Pwede kang mag-camping. Kampo. Liw-liw. Ang galing. Marami pa ng camping site dito. Ang nalala is yung paliguan. Dapat mayroong paliguan para sulit yung punta. Okay. Ano kaya itong tinatahak natin? Parang ang layo ah. Walang sasakyan, ako lang mag-isa. Grabe. Kaya yan uno. Grabe ganda oh. Balik. Okay, meron tong signage. Titingnan natin kung anong nakasulat dun. Alright. Oh. Kailangan dandahan na yung takbo dito dahil napakalubak. Yung
sasakyan may... Ay, gagi, nasira yung head. Ay, may camping site oh. Wow. Boring lang talaga kapag walang paliguan. Ayun, babala, tanay. Babala, iwasan ang pagtawid sa ayun, Laiban River. Mapanganib lalo na sa mga panahon. Manatili sa alerto. Ligtas. Okay. Grabe yung bundok guys oh. Ang ganda. Ayan, may signage this way to para sa gulod. Alright, dito nga, tama. At ito yung parkingan. Baka dito na magpa-park. Alright. Dito na siguro yung parking space. Kung na dito lalakarin na papunta ron. Okay. Ito yung parkingan nila. Tanong tayo. Walang tao. Tapo. Dito po yung parkingan papuntang ano, Taragulod. Opo, pag hindi po kaya ipasok. Pero pwede ang motor sa loob. Pwede ipasok. Yung? Motor. Pwede naman ipasok. Mahirap ba yung daan? Medyo lang mahirap. Okay. Magkano po yung ano? Pag iiwan yung motor? Ano po, 50 po sa day tour, 100 sa overnight. Alright. Tapos lalakarin na lang. Opo, kaya lang mga 20 minutes na rin yung lalakarin. 20 minutes. Opo. Sige, iwan ko na lang. Baka mahirap yung daan eh. Sige po, yun na lang po. Saan ma'am? Dito? Okay. Dito raw iiwan yung motor. Overnight po ba kayo? Ay, hindi ma'am. Day tour lang? Detour lang. So, park natin yung motor natin. Dito. Tapos lalakarin. Aray! Manigat pala. Wala kasi yung daan yan, kasi dito sa kabila eh. Ha? Dalawa ba daanan? Dito? Pag saan yung isa? Saan yung isang daanan? Isa lang daanan? Is mahirap dito. Malalim. Okay. Ayun, dito. Okay guys, merienda muna tayo. Ang price nga pala ng tubig dito ay medyo mahal. Yung maliit is 25. So yung malaki is 30. Then yung soft drinks is 30. Yung mismo. So yun, bumili ako ng isang soft drinks at isang tinapay. Ang price ng tinapay is 15 pesos. Kaya kung kinakailangan magdala kayo ng pagkain, magdala na kayo para hindi kayo mapamahal. Or bili na lang kayo para dagdag benta ni ma'am, may-ari ng tindahan. Alright? Oh? Kasama talaga? Opo. Doon naman. Ay, pagbalik nung sinamahan niya? Opo, mag-aantay yan ng kababa. Ayo, masasama siya. Masama na ulit. Tapos pag-akyat niya, akyat na ulit. Ang galing ah. Masaya siyang ganun, no? Opo. Itong dalawa nakapark, punta rin doon. Hindi, yung iba po sa ibang campsite. Hmm. Yung makasing campsite doon. Maros home. Maros pizza. Magkakaiba ng daan. O? Yan din ang daan. Dito ng daan.
Ito palang daan dito sa, ano, pag maulan, di sobrang ano yan, putik. Opo. Sobrang bulas. Di pala sa simento, no? Hindi pa po. Buti dito sa kabila, babato-bato. Sa pataas. Ito, no? Yan talaga smooth ng kanyang, ano ka, putik talaga. Puro, talagang putik siya. Opo. Kaya yung, ano mo, motor, tignan mo slide. Opo. Yun, dito na tayo. Start na tayo ng paglalakad. Sabi ni ate, 20 to 30 minutes daw yung lakaran. So ngayon, hindi gaano maputik yung daan natin. Hindi tulad nung nakaraan na nakita ko sa vlog ni Idol J4. Sobrang putik. Ito nyo guys, oh. Wow. Taas ng mga bundok. Kaya naman palang motor. Dapat pinasok mo na yung motor. O dito lang sa umpisa. Galing, may mga ano dito lang, may mga resorts. Ganda. Ayun o. Pwede ka mag-overnight dito. Wow. Ganda ng bahay. Sana all. Kasi naman pala ang motor, oh. Hindi kaya nabudol ako ni ate na mahirap yung daan para makaparking siya. Ang ganda ng daan, oh. Kaya na sniper ko to. Ako nabudol ako ni ate. Pero okay lang, at least meron silang kita. 50 pesos, 50 pesos nga pala yung entrance mga kabatch. Kung magpa-park kayo doon, day tour 50 pesos. Pero kapag mag-overnight kayo is 100 sa motor. Sa kotse naman is 200 paggabi, 100 sa umaga. May overlooking dito. Ganda, oh. Tanong mo yung ano dun, taas. Alright. So, inumpisahan na natin yung paglalakad natin guys. Tama nga yung sabi ni ate, medyo delikado yung daan kapag nakamotor. Lubak-lubak. Nakita nyo yun, malalim. Pero kaya naman. Kung kaya ang tinatanong, kaya siya. Problema, may posibilidad na sumayad yung ilalim mo. Pwede ka rin masiraan. Kaya much better na iwan mo na lang dun sa taas. 50 pesos lang naman yung bayad. Alright. So, hindi ka naman maiinip maglakad dahil ang ganda yung paligid. Maraming magandang tanawin. Alright. Sinuot na natin yung ating sunglasses dahil napakainit. Masakit sa mata. So kung pupunta kayo ng ganitong oras dito, advice ko na magdala kayo ng sunglasses para hindi masakit sa mata. Alright. Hindi naman nakakapagod. Siguro sa hindi sanay umakyat ng matatarik ay nakakapagod. Pero tingin sa akin, although kahit paano sanay naman ako, hindi naman nakakapagod. Tingnan mo guys, oh. Taas dito. Ayan, oh. Wow. Grabe ganda. Galing. Tapos ng aso. May aso. Nakamatok.
Hello. Nangangat. Hello. Namatok lang. Kiram po. Kubo. Wow. Ito yung daan, guys. Ang lalim. Malalim talaga siya. Lalo kung umuulan. Kapag basa tong daan, grabing hirap dito. Kaya pala mahal yung habal-habal. Habal-habal yun pwede nyo sakyan dito, guys, kung tinatamad kayo maglakad. Nung napanood ko to kay Idol J4 is napakaputik kasi nga umuulan ng time na yan. So swerte ko pala ngayon kasi walang ulan, nakapaglakad tayo. Marami rin palang kabahayan dito. Pakyat. Gulod. Dator 120 head. 5 AM 6 PM overnight 250. 12 PM 12 nun. Taas. Hello. Sa tindahan? Tanggulod? Ha? Ah, dito. May entrance. Ayan. Narating natin. Ito pala yung ano nila. Entrance. Hello po. Magandang hapon. Ito po. Bayad tayo. Bayad po. Tandaan. Magbayad lang po. Entrance po. 120 po. Dator lang. Solo lang, sir. Opo, isa lang. Wala ka ng 120 po. Wala mo, 50 na lang to. Nabayad na kayo sa labas. 120. Entrance. May mga tubig pala dito. Tubig. So, ayan. Bayad tayo ng 124 entrance. Ah, may kantin sila dito. Kaso sarado. So, ito na yan. Ayan, no? Tara sa Gulod. Camp rules. Love the environment. Love the environment. Relax and enjoy. Be nice to others. Keep it chill. Pet friendly. Clean as you go. Quiet time 11 PM 5 PM. Alright. Walang tao daw. Mag-isa lang tayo, guys. Sobrang init nga lang. Grabe ang ganda. Wow. Maganda ang panahon ngayon. Kaya hindi natin makikita yung sea of clouds. Taas dito. Taas nito. Ah. Kita mo yun, no? Saan tayo galing, oh? Ang ating nilakad hanggang dun.
Layo. 20 minutes na larakan. 20 minutes na lakaran. Ito yung makikita mo. Ito yung nababalutan ng pag ano. May sea of clouds. So ngayon wala. Sad. Walang sea of clouds. Pag weekdays pala walang tao. Parang mas maganda pa rin pumunta ng masama ang panahon kasi may sea of clouds. Ayan yung kubo nila, oh. Ayan yata yung 2,000. Alright, kubo, pwede kang tumambay. Kita mo naman yung view. Ayan ang makikita ang view, ang ganda. Wow, sobrang mainit nga lang pag ganitong oras. Taas. Ikutin muna natin. Mamaya tayo tumambay. Mahal lang entrance nila, 120. Parang overpriced ah. So, pwede ka mag-bonfire oh. Taas. Muna tayo. Grabe init. Walang tao. Kaya muna tayo. So yun guys, mula dito sa aking kinakatayuan, makikita nyo yung magandang tanawin dyan sa dulo. Yung kabundukan na kulay green at yung kanyang mountain formation ay talagang napakaganda at mamamangha ka sa ganda ng kulay nito. Alright? Init nga lang. Ito yung mga transient nila. Ay, triangle. Triangle yung kanilang barracks. So po, ang tao pala mag weekdays. Mainit nga lang. Lagay ng basura. Ganda. Ito yung nakikita ko sa ano. Wow. Hindi kang tumalon dyan. Taas oh. Wow. Grabing taas. Oh. Damn. Grabe ganda oh. Zoom natin. Oh. Yan yung pinakang pinupunta nila. Iba talaga ang pakiramdam kapag ganitong lugar ang napupuntahan mo. Mawawala talaga yung mga dinadala mong stress sa buhay at makakapag-relax ka ng maayos. Napakaaliwalas ng lugar. Yung view deck. Kaso napakainit. Kung ganitong view naman ang makikita mo after mo maglakad ng 30 minutes, ay talagang mapapawi ang iyong pagod dahil sa tanawin at nakaka-relax na paligid na halos napapalibutan ng malalaking bundok ng Sierra Madre. Talagang mapapawaw ka na lang kung ganito ang maaabutan mo. Ang nakakalungkot lang ay walang sea of clouds. Wow. Ito na ba yun? Ay, nakita ko sa TikTok. Ayan oh.
Sabi ni ate, pag buwan ng mga August hanggang December, nababalot to ng ulap o yung tinatawag nating sea of clouds. Yung buong kabundukan na yan, nababalot siya ng ulap. Parang mas magandang nababalot siya ng ulap, no? Ito yung makikita mo kapag walang ulap. Maganda naman dahil napakaliwalas at kita mo yung kabundukan ng Sierra Madre. Ang daming kabahayan dun, no? Tapos may ilog pala dun, no? Okay, mukhang malayo kung pupunta natin. Alright, kaso mainit, mamaya natin nagpipicture. Grabe yung taas nun, no? Tapos sa likod, wow, lupit. Parang mahal lang ng 120 nila na entrance. So yun guys, nagpahinga muna ako dito sa kanilang cottage. So sabi niya ate, pwede mo mamili kung anong gusto kong tambayan dahil libre na yun kapag day tour ka at di ka naman magtatagal. So ito yung barracks nila. Ang price dito is 500 kapag ganito man yung kukunin mo. Yan, day tour dyan kung maghapon. Kung gabi naman mag overnight ka, itong buong cottage, buong transient yan, ang price niyan is 2,000 yung price niya. Overnight na yan. Meron silang ilaw, ayan, meron din sa baba, sa taas meron din. Hindi ko lang pwede akitin dahil nakalak. Nalak sila. So yun, napaka aliwas dito, malamig kahit alas 10 ng hapon ay malamig yung simoy ng hangin at kita mo yung kabundukan guys. Nakita mo lahat kabundukan, nakaka-relax dito, sarap tumambay. 5 out of 10 rate natin dito guys. Diba? Hindi mo sabi hindi pwedeng mag solo, pwede mag solo ride. Okay, punta mo yung gusto mong puntahan kahit solo ka, kaya naman, hindi naman boring. Oh, delikad. Naputol na. Saksak talaga. Katakot. Ganun yung tali, bagsak. Saksak sa mata. Yan. Alright. Oh. Yun na nga. So, ano lang, namitin na spider dito na nakalagay sa madaan paakyat. Titingnan natin kung gaano katibay at kung kaya pa tayong buhatin ng lubid na Takot ito. naman. Okay? Ayun. Hey. Panis. Ito pala yun. Kaso nakakatakot. Naputol yung tali. Bagsak ka talaga sa baba. Yan yung view. Woo. Whoa. Sa mga uupo dito, mag-iingat kayo. Dahil pag nagkamali, doon ang bagsak nyo, ang lalim.
grabe. Di ba? That's the view. Eh. Ganda. Ito yung mga bundok. Ayan. Taas, di ba? Lalim yan, guys. Pag nahulog ka dyan. Kaso nakakatakot to. Sa katagal lang humuhuna yung tali. Pwede maputol. Grabe. Taas. Sarap doon kaso nakakatakot. Nahulog ka. Taas nun. Balik talaga ang buto. Ito lang ang isang kagandahan kapag meron kang motor. Dahil kapag meron kang nakita at nagustuhang puntahan na napanood mo sa TikTok or sa Facebook, ay madali mo lang itong mapupuntahan kapag meron kang time. Dahil meron kang motor, pwede kang umalis kahit ikaw lang mag-isa. Alright, kaya masarap kapag meron kang sariling motor. Alright guys, pagpasok mo mula doon sa entrance at papunta ka na doon sa pinakang view deck, ay matandaan mo itong napakagandang halaman na natanim dito. Napakaganda ng kulay niya, matingkad, and nakahanay siya mula doon sa unahan hanggang doon sa dulo. Alright, ang gandang pagmasdan, nakakawala ng pagod o stress, 'di ba? Pag ganito yung mga kikita mo, mawawala talaga yung pagod mo, guys. Time check is 5 o'clock na. So, uuwi na tayo. Dahil ang day tour ay hanggang alas 5 na. Sulit naman yung ating entrance. Ang nakakalungkot lang ay hindi natin masisilayan ang Sea of Clouds sa mga oras na ito. Dahil as per nung mga lokal ay nagpapakita lamang yon sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng umaga. Dahil nga maganda ang panahon at malakas ang hangin sa mga oras na ito, ay malabo itong magpakita. Kaya susunod na pupunta tayo dito ay dapat agapan natin or tayo Yan, ay guys. mag-overnight para abangan yung Sea of Clouds. Then, para pumakyat to sa batas. Kaya pa umakyat, pinupuntok. Taas na. Woo! Ang sabi ng mga lokal na aking nakausap kanina doon sa labas, meron kang dalawang option para makita ang Sea of Clouds. Yun ay ang pumunta ka ng maaga or 5 a.m. o kaya mag-stay ka ng overnight at abangan mo ito ng bandang alas 6 ng umaga. Dahil doon silang ito nagpapakita. At abangan mo na rin na mawala ang Sea of Clouds para naman makita mo ang kagandahan ng kabundukan ng Sierra Madre. Dahil kapag tanghali na at medyo malakas ng hangin, dito na ito nagpapakita ang napakalawak at mataas na bundok ng Sierra Madre na halos makita mo na ito ng 360. Sulit na sulit ang pagpunta mo dito kapag maganda yung panahon.
At ito yung isa sa inaabangan ko kaya ako pumunta dito ay yung sunset. Dahil nung makita ko ito sa TikTok ay talagang ang gandang tingnan nung sunset. Pwede kang mag-emote at mag-picture habang lumulubog yung sunset niya. Yung nga lang, masyadong mabilis yung paglubog niya nung time na ako ay naka-video. So kahit pa paano, meron tayong memory at video, pictures nung sunset na habang lumulubog ay nakuha natin ng video. So ayun guys, tapos na yung ating pag muni-muni at uuwi na tayo dahil hanggang alas 5 lang yung kanilang vehicle. So yun naman, super enjoy naman ako kahit mag-isa lang ako. So maglalakad ulit tayo ng 30 minutes papunta ron sa ating pinarkingan ng motor. Kita mo guys, yan yung sunset to. Talagang inintay ko yung sunset bago ako umuwi para sulit yung bayad kung tayo galing sa Pugad. Okay, so ang ganda naman, ang ganda ng sunset to. Ayan sa likod, wow, sunset yan mga kawis. Natin hanggang sa muli, another experience and unlock bucket list ang ating napuntahan ngayon. Dito lang yan sa Taragulod, Tanay Rizal. 1 hour lang yan galing Metro Manila. At kung nakamotor kayo, 100 lang yung entrance nya pag kotse. Pag motor naman is 50 pesos. Ngayon pag mag overnight kayo is yung motor is 100. Then yung sakyan 4 wheels is 100. 200, okay, 200. Alright, so ito yung kanilang mga transient pa Tatsulok at Barracks. Pwede rin kayo mag overnight dyan at 200 yung overnight for 10 pitching. Nakata tayo. So meron silang swimming pool kaso maliit lang. Ayun no. Pero tingin ko parang malalim din siya. Running water siya. Pwede na rin. Kaso parang madilim tubig. Hindi pa nalilinis. Ayun, may tambayan sila dito. Okay. Maliligo kayo. Ito yung tambayan. Then meron doon hugasan, no? Kitchen. Basta po ako. Thank you po. Ito yung CR nila. Female tsaka male. Ayan. So start na tayo pa uwi. Maglalakad ulit tayo ng 20 minutes. Enjoy na kahit paano. Parang palang video kayo dun, no? Pwede ka parang mag video, okay. Kaso parang ibang lugar na yan. Ibang transient na. Ang ganda ng bahay, oh. Puro patatsulok yung style ng ano dito, transient, ah. Eto na ulit. Lakad na ulit tayo sa mga lubak-lubak na to. Okay, mamatok. Hello.
Tumagat eh. Mabait yan. Hindi tumagat. Diba? Tropa yan eh. Lakad ulit. Pabalik. May sa likod ko. Binabatok ako. Ayun. Yung magalit. Tropa tayo, tropa. Yun guys. Pauwi na ako. At maglalakad tayo ulit ng 20 minutes. Meron din nga dito view deck. So puro halaman na. Yung aso sinusundan ako hanggang dito. Kaya naman, hindi sila nangagat. Hanggang batok lang sila. Alright. Hanggang dito. Sinusundan ako. Nagalit siya. Sama mo ba ako? Ha? Sama mo ako hanggang labas? Aso. Gutom na ako. Aso. Kuya. Kuya, mahal lang gas. Magkano na? Si ano, si Virus. Ito si Virus. Si Virus. Mukha siya ni Virus. 30 minutes na lakad. Kung mabilis kang lumakad, wala namang 30 minutes. Kung malalaki ang hakbang mo, kailangan natin bilisan dahil didilim na. Mukhang nakakatakot ito pag madilim. Wala man lang ilaw. Mukhang napasarap tayo dun. Alright, nag-enjoy naman tayo dun, boys. Masaya naman. Kailangan natin mag-practice dahil ang ating target, tayo ay aakit ng Manpulag. Mas malapit doon. Mag-iipon muna tayo ng pambayad dahil medyo masakit sa bulsa ang mapera natin doon. Siguro 2 to 3 months ang ating iipunin papunta doon. Kaya good luck, sana makaipon tayo. Kung sumakto sa birthday natin, pupunta tayo doon ng birthday natin, birthday ko, para masaya, di ba? Alright. Habang ako ay naglalakad pabalik dun sa may parking area ko, ay dadaanan ko si kuya at niyaya niya akong sumakay sa kanyang multicab. Ayos naman dahil libre ito at makakatipid ako ng lakad. Ang problema lang ay masyadong malubak at maalog yung sasakyan namin. Kung nakita sa video, para kaming inaahalon ng malakas dahil yan sa mga daan na lubak-lubak. Kung motor ang gagamitin nyo, ay talagang mapapalaban ang iyong motor at good luck na lang kung makabalik pa kayo ng walang sira. Kaya ang marirecommend ko, kung pupunta kayo dito, pabalik man o papunta pa lang, mas okay kung maglakad kayo. Exercise na, masaya pa. At kung mag-aargal naman kayo ng sasakyan tulad nung sinasakyan ko, ay siguradong mapapamahal pa kayo dahil ang isang ride dito ay 300 per head. Balikan is 600. Kaya medyo masakit yun kung kukuha kayo ng sasakyan tulad nito na sinasakyan ko. Alright! Okay, dito na tayo sa daan palabas ng Gulod. Ito yung sabi ko kanina, kapag pauwi na tayo ay malubak, tapos may mga bato, tapos
paahon. Ito yung ayaw kapag pauwi niya. Kailangan na magmadali dahil dumidilim na. Tapos ayaw kong umuwi ng madilim dahil nakakapanlaw. Tapos ikaw lang ang tao sa daan. So ayan guys, oh. Pagpunta ko ngayon, hindi ko inabutan ang Sea of Clouds. Sabi ng mga lokal, hindi daw yun nagpapakita kapag gantong oras dahil malakas ang hangin at karaniwang nagpapakita yon at bumababa ang mga ulap ay sa pagitan ng alas 6 at alas 7. Tapos hindi gaanong malakas ang hangin. Doon mo makikita ang Sea of Clouds. So sa ating sitwasyon ngayon ay hindi ko nakita ang Sea of Clouds. Kaya ang ginawa ko na lang ay tumambay at nagpicture sa buong oras na ginugol ko sa loob ng Taragulod. So yun naman, nag-enjoy naman ako at sa aking rate is 7 out of 10 dahil yung kanilang pugad na ating pinuntahan doon ay medyo luma na at malapit nang maputol ang mga kawayan, kaya mas better na palitan sana nila ng bakal yun for safety ng mga turista. Yun, kahit paano naman ay naging masaya ako kahit ako ay solo ride lang at mukhang nasulo ka rin ang Taragulod sa araw na ito dahil walang gaanong mga turista. Ang nakasama ko lang doon ay yung kaninang bagong dating, halos dalawa lang kami at yung magdalawang magjowa. Alright, ayon sa aking pagtatanong doon sa mga lokal, doon sa baba kanina ng ating nag-videohan ay marami pang mga gandang mga resorts. Kaya pag meron pa tayong time sa susunod na mga araw o susunod na mga buwan ay babalikan natin at i-explore natin ang kagandahan ng Taragulod sa baba. Alright, yun lang mga kabats, hanggang sa muli. Ito si Riwen, ang inyong lingkod. Sana po ay suportahan nyo ang aking YouTube channel Riwen, at ang aking Facebook account is Riwen din. Alright, more gala and more explore sa magandang Pilipinas. Alright.